Isang mapagpalang panonood po, ang ating pag-aralan ngayon ay rightly divided bilang 30. At may pamagat na, ang misyon ng katawan ni Kristo, mga ambasador ni Kristo sa Dispensation of Grace. At may mga talata na, 2 Korinto Kabanatang 5, talatang 18 hanggang 20. Efeso Kabanatang 3, talatang 8 hanggang 10. Kolosas Kabanatang 1, talatang 25 hanggang 28. Unang Timoteo Kabanatang 2, talatang 3 at 4. Katotohanan. Matapos tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ilagay sa katawan ni Kristo, hindi tayo iniwan ng walang layunin. Binigyan niya tayo ng isang natatanging ministeryo sa Dispensation of Grace, ang ministeryo ng pakikipagkasundo, Ministry of Reconciliation. Sinabi ni Apostol Pablo, kami nga'y mga sugo, ambassadors, sa pangalan ni Kristo, nawaring ang Diyos ay namamanhik sa pamamagitan namin. 2 Korinto Kabanatang 5, talatang 20. Bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo, tayo ay mga embahador ng langit na inatasang ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya sa sanlibutan. Right Division Insight. Ano ang misyon ng katawan ni Kristo? Ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya sa 1 Korinto Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 4. Ibahagi ang mensahe ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ipakilala ang hiwagang inihayag kay Apostol Pablo para sa katawan ni Kristo. Magtayo at magpatibay ng mga mananampalataya sa tamang paghahati ng salita ng Diyos. Hindi tayo tinawag upang itayo ang kaharian ng Israel sa lupa, kundi upang ipahayag ang biyaya ng Diyos habang nagpapatuloy ang kasalukuyang dispensasyon. Si Kristo ang nagbigay ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay, binuksan niya ang daan upang ang lahat ng sumasampalataya ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Tayo ngayon ay kanyang mga kinatawan upang dalhin ang mensaheng ito sa iba. Application, bilang ambasador ni Kristo, ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya ng may katapatan. Mamuhay bilang mabuting kinatawan ni Kristo. Pag-aralan at ituro ang salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Hikayatin ang iba na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Gamitin ang iyong buhay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Common misunderstanding, karaniwang maling paniniwala, ang pangunahing misyon ng iglesia ngayon ay itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Sagot ng kasulatan, sa Dispensation of Grace, ang katawan ni Kristo ay may ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang ating tungkulin ay ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya habang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo para sa kanyang iglesia. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring ang Diyos ay namamanhik sa pamamagitan namin. 2 Korinto Kabanatang 5, talatang 20. Takeaway, ang bawat mananampalataya ay iniligtas hindi lamang upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi upang maging tapat na embahador ni Kristo at ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya hanggang sa matapos ang Dispensation of Grace. Timeline, Dispensation of Grace, ang katawan ni Kristo ay ipinagkatiwalaan ng ministeryo ng pakikipagkasundo at ng ebanghelyo ng biyaya. Paanyaya isa'y pag-aaral, hindi namin hinihiling na paniwalaan nyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasan nyo ito. Hinihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa Kabanatang 17, talatang 11. Naway ang ating pinakamataas na otoridad ay ang salita ng Diyos na hinahati ng matuwid 2 Timoteo Kabanatang 2, talatang 15. Gospel Reminder, ang ebanghelyong nagliligtas sa panahong ito ay ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan 1 Korinto Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 4. Ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo lamang, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, paki-share po para marami pa ang makanood ng video na ito. Marami pong salamat ulit. God bless us.